Hawak ko ang isang maliit na cake na may nakasulat na Happy 5th Anniversary, mahal. Nanatili akong nakatayo sa madilim na sala ng aming penthouse, pinakikinggan ang bawat tibok ng aking puso na tila nakikipag-unahan sa katahimikan ng paligid. Plano ko sanang surpresahin si Anton sa pagtatapos ng 5 taon naming pagsasama. Ang gabing itinakda ng huling habilin ng aking ama upang tapusin ang aking pagpapanggap bilang isang mahirap na may bahay. Subalit ang sorpresa ay para pala sa akin. Sawang-awa na ako sa pagmumukha ni Danica, Chloe. Isang gabi na lang at matatapos na ang pagtitiis ko sa babaeng yun na amoy kusina at walang alam gawin kundi ang magsilbi. Ang boses ni Anton ay galing sa aming silid, malinaw at puno ng pandidiri na tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking sistema. Hindi ko binitawan ang cake. Hindi rin nanginig ang aking mga kamay. Sa halip, naramdaman kong isang matinding lamig na dumalay sa aking mga ugat, tila ang lahat ng emosyong meron ako ay biglang namuon at naging yelo. Pero Anton, paano kung malaman niya ang tungkol sa mga utang mo sa kumpanya? Tanong ng isang pamilyar na tinig. Si Chloe, ang kanyang sekretarya na palaging numingiti sa akin tuwing dinadalhan ko sila ng tanghalian sa opisina. Narinig ko ang tawa ni Anton, isang tawang puno ng kayabangan. Hinding-hindi malalaman ng tangang yon. Bukas, pipirmahan niya ang mga dokumento ng divorce na inihanda ko. Akala niya, shares ng kumpanya ang pinipirmahan niya para sa future namin. Pero ang totoo, tinatalikuran na niya ang lahat ng karapatan niya sa bahay na ito at sa maliit na ipon na meron kami. Pagkatapos nito, itatapon ko siya pabalik sa kalsada kung saan ko siya kinuha. Dahan-dahan kong inilapag ang cake sa center table. Walang ingay, walang kalansing. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking minahal ko sa loob ng 5 taon, unti-unting nababasag ang imahe ng mabuting asawa na binuo ko para sa kanya. Ang lahat ng sakripisyo ko, ang pagtitiis sa panglalait ng kanyang ina, ang pagtatrabaho ng higit pa sa isang katulong, at ang pagtatago ng aking tunay na pagkatao bilang tagapagmana ng Maharlika Group ay naging isang malaking biro. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Anton na nakasuot lamang ng bathrobe. Kasunod si Chloe na inaayos ang kanyang gusot na blusa. Tumigil ang mundo nang magtama ang aming mga paningin. Inaasahan ko ang gulat, ang takot, o kahit kaanting hiya sa kanyang mga mata. Pero wala. "Andyan ka na pala!" Malamig na sabi ni Anton habang kinukuha ang isang baso ng whiskey sa bar counter. "Mabuti at narinig mo na rin. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sa'yo." "Anton, akit?" Ang tanging tanong na lumabas sa aking bibig, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkamangha sa kapal ng kanyang muka. Lumapit sa akin si Chloe, may bakas ng tagumpay sa kanyang ngiti. "Danica, be realistic. Hindi ka bagay sa mundo ni Anton. Tingnan mo ang sarili mo. Manamit, kumilos, lahat, para kang basura sa gitna ng isang palasyo. Si Anton ay isang manager ng Maharlika Hotel. Kailangan niya ng babaeng marunong magdala ng pangalan, hindi yung katulad mong nakakaya." Hindi pa ako nakakasagot nang biglang bumukas ang pinto ng penthouse at pumasok ang aking biyenan, si Doña Imelda. May hawak siyang mamahaling bag at ang kanyang mukha ay agad na nalukot sa galit nang makita ako. "Ayan na naman ang babaeng yan! Danica, bakit hindi ka pa nagluluto ng hapunan? May bisita si Anton at ganyan lang ang hitsura mo?" Sigaw ni Mila habang itinuturo ang aking simpleng damit. Pagkatapos ay lumingon siya kay Chloe at biglang nagbago ang kanyang mukha. Naging malambing at puno ng paghanga. Chloe, hiya, mabuti at nandito ka. Ikaw talaga ang nababagay sa anak ko." "Nay, narinig niya na ang lahat." Bored na sabi ni Anton habang nakasandal sa pader. Mabilis na lumapit sa akin si Mila at dinuro ang aking no. "Kung ganoon, mas mabuti. Pirmahan mo nga ang mga papeles na nasa mesa at lumayas ka na rito. Huwag mo nang subukang humingi ng kahit ano. Dahil wala kang ambag sa pamilyang ito, kundi ang maging pabigat. Ang kapal ng mukha mong tumayo pa rito pagkatapos ng lahat ng pagkain at tirahan na ibinigay namin sa'yo." Sa gitna ng kanilang pagtutulungan sa pag-insulto sa akin,
Naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking isipan. Ang ingay ng kanilang mga boses ay tila naging malayo. Tiningnan ko sila, si Anton na walang utang na loob, si Chloe na mapanira, at si Mila na mapagpanggap. Ang 5 taon ng pagsubok na ibinigay ng aking ama ay natapos na sa sandaling ito. Hindi pag-ibig ang nahanap ko, kundi ang katotohanan ng kanilang mga maitim na kaluluwa. Huminga ako ng malalim. Ang sakit na dapat ay nagpapaiyak sa akin ay naging isang matalim na rason upang lumaban. Dahan-dahan kong kinuha ang folder sa mesa na naglalaman ng divorce papers. Gusto niyo ba talagang pirmahan ko ito? Tanong ko sa isang boses na hindi man lang nanginig. Ang aking paningin ay diretsyo kay Anton. Pirmahan mo na at lumayas ka na, singhal ni Mila. Bago ko pa ipatawag ang security para kaladkarin ka palabas. Tumingin ako kay Anton. Anton, sigurado ka ba rito? Kapag pinirmahan ko ito, walang balikan. Mawawala ang lahat sa'yo. Tumawa si Anton ng malakas, isang tawang puno ng pangungutya. Mawawala ang lahat sa akin? Danica, ikaw ang walang kahit ano. Ako ang manager ng hotel na ito. Ako ang nagpapatakbo ng buhay natin. Pirmahan mo na yan at umalis ka sa paningin ko bago ko pa mamakalimutan na naging asawa kita. Kinuha ko ang ballpen. Sa isang mabilis at dinalas na galaw, inilagda ko ang aking pangalan. Pero hindi sa ilalim ng waiver of rights, kundi sa gilid ng dokumento, kung saan isinulat ko ang isang maikling nota. Iniwan ko ang ballpen sa ibabaw ng folder. Tapos na ako, Anton. Hindi lang sa kasal nating ito, kundi sa pagtitiis sa inyong lahat. Aba, at may gana ka pang sumagot. Akmang sasampalin ako ni Mila nang hawakan ko ang kanyang pulso ng napakahigpit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Hindi ko siya binitawan hanggang sa makita ko ang takot sa kanyang mga mata. Huwag mo akong susubukan ngayon, Mila, dahil ang bawat sentimong ginastos mo sa mga alahas mo at ang bawat gabing natulog ka sa penthouse na ito ay utang mo sa akin. Sabi ko sa isang mahina pero nakakapangilabot na tono. Binitawan ko ang kanyang kamay at tinalikuran sila. Naglakad ako patungo sa pinto nang hindi kumukuha ng kahit isang gamit. Wala akong kailangan mula sa kanila. Lahat ng mahahalaga sa akin ay nasa labas na ng pintong ito. Saan ka pupunta, ha? Sa kalsada? Magmamakaawa ka rin sa amin bukas? Sigaw ni Anton mula sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa tapat ng elevator, kinuha ko ang aking maliit na burner phone, ang tanging gadget na pinayagan ng aking ama sa loob ng 5 taon. Pinindot ko ang isang number na nasa contacts nito. Isang ring pa lang, may sumagot na. Madam President? Ang boses ni Ate Leandro ay puno ng paggalang at pananabik. Kanina pa po kami naghihintay sa labas. Leandro? Sabi ko habang pinapanood ang pagbaba ng mga floor number sa elevator display. Ang aking boses ay malamig pa sa yalong nasa penthouse. Ihanda mo ang lahat ng dokumento para sa audit ng Maharlika Hotel. Gusto kong makita ang lahat ng ebidensya ng embezzlement ni Anton sa loob ng nakaraang 3 taon. At Leandro, pakisabihan ng security na i-block ang lahat ng access cards ni Anton at ng kanyang ina simula sa oras na ito. Masusunod po, madam. Ang sasakyan niyo ay nasa baba na. Lumabas ako ng elevator sa main lobby. Ang lahat ng mga empleyado na dati ay hindi ako pinapansin o kaya ay kinukutya dahil sa aking simpleng hitsura ay nanatiling tahimik. Pero hindi na ako ang Danica na yumuyuko. Itinaas ko ang aking ulo, ang bawat hakbang ko ay puno ng awtoridad na matagal kong itinago. Paglabas ko ng lobby, isang itim na Rolls Royce ang nakaparada sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at lumabas si Ate Leandro. Yumukod siya ng malalim sa harap ng lahat ng tao. Welcome back, Madam President, sabi niya ng malakas. Pumasok ako sa loob ng sasakyan. Bago sumara ang pinto, tiningnan ko ang huling pagkakataon ang itaas na bahagi ng building kung saan naroon ang penthouse. Alam ko na sa mga oras na ito, sinusubukan ng gamitin ni Anton ang kanyang credit card para bumili ng celebratory champagne ni Chloe at malalaman niyang ang kanyang mundo
ay nagsisimula na ring gumuho. Saan tayo, madam? Tanong ni Leandro habang nagsisimulang umandar ang sasakyan. Tumingin ako sa unahan, sa skyline ng Manila na tila naghihintay sa aking pagbabalik. Sa opisina, Leandro, may mga basura tayong kailangang iligpit. Sumandal ako sa malambot na upuang balat ng Rolls-Royce. Dinaramdam ang lamig ng aircon na tila humahalik sa aking balat. Napakakaiba. Sa loob ng 5 taon, nasanay ako sa amoy ng usok ng jeep at sa init ng siksikang boss. Ngayon, ang tanging naaamoy ko ay ang mamahaling pabango ng tagumpay at ang sariwang scent ng lavender sa loob ng sasakyan. Madam President, narito na ang initial report tungkol sa mga galaw ni Anton Santos sa loob ng hotel. Panimula ni Ate Leandro habang iniabot sa akin ang isang tablet. Gaya ng hinala nyo, hindi lang pambabae ang inatupag niya. Gumawa siya ng mga ghost payroll accounts at kinuha ang pondo na dapat ay para sa renovation ng Grand Ballroom. Tiniingnan ko ang mga numero sa screen. Milyon-milyon. Habang tinitipid niya ako sa pambili ng bigas at pinapasuot ng mga basahang damit, nilulustay niya ang pera ng pamilya ko para sa mga alahas ni Chloe at sa bisyon ng kanyang ina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ipagpatuloy mo ang pag-freeze sa lahat ng accounts na nakapangalan sa kanya, Leandro. Pati ang mga extension cards na ibinigay niya kay Mila at Chloe. Gusto kong maramdaman nila kung paano ang mawalan ng kahit isang sentimo sa gitna ng karangyaan. Utos ko. Eksakto sa pagkakataong yon, muling umingay ang aking burner phone. Ang pangalan ni Anton ay kumikislap sa screen. Sinagot ko ito, pero nanatili akong tahimik. Danica! Ano itong ginagawa mo? Ang boses ni Anton ay puno ng galit at hiyang-hiya. Sa background, narinig ko ang bulungan ng mga tao at ang tunog ng mga kubyertos. Nandito kami sa isang dinner meeting kasama ang mga mahalagang investor at biglang hindi gumana ang card ko. Pinahiya mo ako sa harap ng lahat. Ibalik mo ang access sa account ko ngayon din. Kung hindi, malilintikan ka sa akin pag uwi mo. Wala ka nag-uwian, Anton? Mahinahon kong sagot. Ang bawat salita ko ay tila isang talim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang pride. At tungkol sa card mo, hindi ba't sabi mo kanina ay wala akong ambag sa pamilyang yan? Kung ganon, bakit mo hinahanap sa akin ang pambayad sa kinakain mo? Huwag mo akong pilosopohin, Danica. Alam kong may ginawa ka sa system ng hotel. Magnanakaw ka talaga. Siguro ay ninakaw mo ang mga passwords ko habang natutulog ako. Isang hamak na yaya ka lang. Huwag kang magpanggap na may kapangyarihan ka. Sigaw niya, pilit na ginagamit ang kanyang nakasanayang gaslighting para pasunurin ako. Ninakaw? Anton, baka nakakalimutan mo. Ang penthouse na tinitirhan ninyo, ang kotseng minamaneho mo, at maging ang posisyon mo sa hotel, lahat ng yan ay hinira mo lang sa isang taong hindi mo kilala. Sabi ko bago ko pinindot ang end call. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto, ang phone ni Leandro naman ang tumunog. Madam, si Doña Mila po, tumatawag sa hotline ng kumpanya. Isinabit ni Leandro ang call sa speaker ng sasakyan. Saklolo! Tulungan niyo ako! Ang boses ni Mila ay tila galing sa isang bida sa drama, puno ng peking hikbi at hingal. Inaatik ako sa puso. Ang walang hiyang manugang ko, ninakawan kami at iniwan kaming luhaan. Sabihin niyo sa management ng hotel na magpadala ng ambulansya at bigyan ako ng pera. Mamamatay ako rito. Nakinig ako ng may matinding pagkainis. Ito ang palagi niyang ginagawa tuwing nasusukol siya, ang magkunwaring biktima. Mila, tawag ko sa kanyang pangalan nang walang anumang titulo. Tumigil ang kanyang pag-iyak. Danica? Ikaw na bruha ka. Nasaan ang pera ko? Bakit pati ang allowance ko sa kasino ay hindi ko ma-withdraw? Ibalik mo ang pera ko. Ang pera mo? Wala kang pera, Mila. Ang perang ginagamit mo ay galing sa pinaghirapan ng ama ko. At tungkol sa heart attack mo? Huwag kang mag-alala. Pinapanood kita sa CCTV ng penthouse na yon. Mukhang malakas ka pa para sumigaw at magmura. Leandro, pakisabi sa security na ilabas na ang lahat ng gamit nila sa penthouse. Iwanan niyo sa gilid ng kalsada at siguraduhin niyo na walang kahit anong gamit ng pamilya ko ang maisasama nila.
Anong sabi mo? Hindi mo pwedeng gawin ito. Isusumbong kita sa mga pulis. Idedemanda kita. Sigaw ni Mila bago ko tuluyang pinutol ang linya. Tumingin ako sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga hiyas na nagluluningning. Sa loob ng 5 taon, nagbulag-bulagan ako sa kanilang kamalian dahil naniwala ako sa pangako ng pag-ibig. Akala ko, sapat na ang pagiging mabuting asawa para makuha ang respeto nila. Pero ang mga taong sakim ay hindi marunong rumespeto. Marunong lang silang gumamit. Madam, saan po tayo tutuloy? Tanong ni Leandro. Sa Maharlika Executive Suite, sagot ko. Gusto kong makita ang mukha ni Anton bukas kapag nalaman niyang ang owner na kinatatakutan niya ay ang asawang itinapon niya sa kalsada. Pagdating namin sa hotel, ang mga security guard na dati ay tinatawanan ako kapag nagdadala ako ng baon ni Anton ay agad na nag-ayos ng tayo. Yumukod sila nang makita si Ate Leandro na pinagbubuksan ako ng pinto. Naglakad ako sa gitna ng lobby. Ramdam ang mga mata ng mga empleyado na puno ng pagtataka at kuryosidad. Pumasok ako sa private elevator na direkta sa pinakataas na floor. Pagbukas ng pinto, bumulaga sa akin ang isang silid na puno ng karangyaan, mga chandelier na gawa sa kristal, mga painting na nagkakahalaga ng milyon, at ang tanawin ng buong Manila. Leandro, ihanda mo ang dokumento para sa board meeting bukas ng 8:00 ng umaga. Utos ko habang tinatanggal ang aking suot na simpleng cardigan. Gusto kong nandoon si Anton. Siguraduhin mong hindi siya makakatakas. Opo, madam. Pero may isa pa pong problema. Sabi ni Leandro habang may tinitingnan sa kanyang tablet. May nakuhang impormasyon ng ating IT department. Sinubukan ni Anton na i-transfer ang huling 5% ng shares ng hotel sa isang offshore account sa ilalim ng pangalan ni Chloe kaninang hapon. Nanliit ang aking mga mata. Gusto niya talagang ubusin ang lahat bago siya lumubog, ha? Hayaan mo siya, Leandro. Hayaan mong isipin niya na nagtagumpay siya. Bakit po, madam? Dahil ang account na pinagsalinan niya ay isa ring account na pagmamay-ari ng Maharlika Group. Binibibigyan niya lang tayo ng mas matibay na ebidensya para mabulok siya sa kulungan. Kinuha ko ang isang baso ng wine at tumayo sa harap ng malaking bintana. Sa malayo, nakita ko ang isang pamilya na lumang sasakyan na huminto sa tapat ng gate ng hotel. Si Anton yon, kasama si Mila at Chloe. Nakita ko mula sa taas kung paano sila hinarang ng security at hindi pinayagang pumasok. Nakita ko ang pagwawala ni Mila sa gitna ng kalsada habang ang kanilang mga maleta ay itinatapon sa labas ng gate. Uminom ako ng isang lagok ng wine. Ang tamis nito ay humahalo sa pait ng aking alaala. Ngunit ang nangingibabaw ay ang lamig ng aking paghihigante. Maya-maya, tumunog ang aking personal na tablet. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender. Binuksan ko ito at biglang tumigil ang tibok ng aking puso. Ito ay isang litra to ng aking yumaong ama. Kuha ilang araw bago siya mamatay. Pero may kasama siyang isang lalaki na hindi ko kilala. Ang caption ng email, "Hindi aksidente ang pagkamatay ng ama mo. Tanungin mo si Anton kung nasaan ang huling testamento." Nabitawan ko ang baso ng wine. Ang tunog ng pagbasag nito sa sahig ay tila isang babala. Nanatili akong nakatitig sa pulang mansa ng wine sa puting marmol na sahig. Tila ito sariwang dugo, dugo ng aking ama na ayon sa misteryosong email ay hindi aksidenteng pumanaw. Ang bawat piraso ng basag na kristal ay sumasalamin sa aking mukha, malamig, matalas at handang mamatay para sa hustisya. Madam, huwag niyo pong hawakan. Baka masugatan kayo. Mabilis na lumapit si Ate Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi na ako natatakot sa sugat, Leandro. Mas masakit ang sugat na hindi nakikita. Ang sugat ng 5 taong panloloko. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Inabot ko sa kanya ang tablet. Suriin mo ang email na ito. Alamin mo kung saan nanggaling at kung sino ang nagpadala. At higit sa lahat, hanapin mo ang huling testamento na tinutukoy niya. Kung totoo ito, madam. Ibig sabihin ay alam ni Anton ang tungkol sa inyong pagkatao bago pa man kayo ikasal.
Ginamit niya ang inyong damdamin para itago ang isang krimen. Seryosong saad ni Leandro. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking lalamunan. He didn't just marry a poor girl for love, Leandro. He married a rich heiress to silence her. Isang napakatalinong plano para sa isang taong inakala kong tanga. Biglang bumasag sa katahimikan ng suite ang tunog ng intercom mula sa lobby. Madam President, humihingi po kami ng instruksyon. Si Mr. Anton Santos ay gumagawa ng eksena sa main entrance. Ayaw niya umalis at sinasabing may kinalaman daw kayo sa pagkawala ng kanyang mga gamit. Hayaan niyo siyang pumasok. Malamig kong utos. Madam, pero baka saktan niya kayo. Pagpigil ni Leandro. Hayaan mo siyang pumasok hanggang sa mezzanine, Leandro. Gusto kong makita kung gaano kababa ang kayang liparin ng isang taong akala ay nasa itaas na siya ng mundo. I want him to witness his own downfall in high definition. Bumaba kami sa mezzanine floor kung saan tanaw ang buong lobby. Doon, nakita ko si Anton, kusot ang polo, pawisan, at may bakas ng matinding desperasyon. Kasunod niya si Chloe na mukhang basang sisiw, at si Mila na patuloy sa pag-atake sa mga security guard gamit ang kanyang mamahaling bag. Nasaan ang manager niyo? I am the manager. Tawagin niyo si Danica. Alam kong nandito ang babaeng yon, ninakawan niya kami. Sigaw ni Anton, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong lobby, nakakakuha ng atensyon ng mga VIP guests. Dahan-dahan akong lumapit sa pasamano ng mezzanine. Hinahanap mo ba ako, Anton? Tumingala silang tatlo. Ang gulat sa mukha ni Anton ay napalitan ng isang mapanlinlang na ngeti. Ang parehong ngeti na ginamit niya para paibigin ako noon. Danica! Salamat sa Diyos! Sabihin mo sa mga guards na ito na nagkamali lang sila. Sabihin mo sa kanila na asawa kita. Asawa? Pag-uulit ko, ang aking boses ay sapat na malakas para marinig ng lahat. Hindi ba't kanina lang ay sinabihan mo akong basura? Na ako ay isang yaya na walang alam kundi ang magsilbi sa'yo? Bakit na yon ay itinatanggi mo ang sarili mong mga salita? Ija, patawarin mo na si Anton. Alam mo namang mabilis lang uminit ang ulo ng asawa mo. Singit ni Mila, pilit na pinapalambot ang kanyang boses. Umuwi na tayo. Paglulutuhan kita ng paborito mong ulam, basta ibalik mo lang ang access sa penthouse at sa mga accounts namin. Tumingin ako kay Mila nang may halong pandidire. Ang kakapalan ng mukha niyo ay tila walang hangganan, Mila. Kanina ay akma mo akong sasampalin, na yun ay paglulutuhan mo ako. Hindi ako nagugutom sa laso na galing sa kamay mo. Danica, please. Nakakahiya ang ginagawa mo. Isang malaking pagkakamali ito. Sabi ni Anton, pilit pa rin ginagamit ang kanyang gaslighting technique. You're just emotional because of our anniversary fight. Let's talk in private. I still love you, okay? Bumaba ako sa hagdan. Bawat tunog ng aking heels sa marmol ay tila isang hatol ng kamatayan. Huminto ako 3 hakbang bago ang huling baetang sapat na distansya para makita ang takot na nagsisimulang mamuon sa kanyang mga mata. You love me? O mahal mo ang pera ng pamilya ko na 5 taon mong nilustay? Seryoso kong tanong. Nasaan ang testamento ng ama ko, Anton? Nanigas si Anton. Ang kanyang mukha ay biglang namutla, tila nawala ng lahat ng dugo. Anong pinagsasabi mo? Anong testamento? Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Alam ko na ang tungkol sa ghost payrolls, sa embezzlement, at sa kung paano mo pinagtakpan ang totoong dahilan ng pagkamatay ng tatay ko. Bawat salita ko ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Wala kang ebidensya! Gawa-gawa mo lang yan para gantihan ako. Sigaw niya, pero ang pang-ininig ng kanyang boses ay hindi niya maitago. Ebidensya? Itinaas ko ang aking kamay at agad na lumapit ang 2 security guard para hawakan siya sa magkabilang braso. Ang bawat sentimong kinuha mo, bawat pirma mo sa mga peking dokumento at bawat gabi na ginamit mo ang hotel na ito para sa mga kalokohan mo, lahat yan ay dokumentado. Leandro, basahin mo ang utos. Lumapit si Ari Leandro.
Mr. Anton Santos, as of 9 p.m. tonight, your employment as junior manager of Maharlika Hotel is terminated for cause. You are also being served a notice of hold departure order and a lifestyle audit from the Maharlika Group. At tungkol sa inyong pananatili rito, you are now officially blacklisted from all Maharlika properties nationwide. Hindi! Hindi niyo pwedeng gawin ito. I am the manager! Nagpupumiglas si Anton, pero lalo lang siyang hinigpitan ng mga guard. You were the manager, Anton, because I allowed you to be. Sabi ko habang tinitingnan siya ng diretso sa mata. And now, I am taking back everything. Chloe, you're fired too. At Mila, ang mga alahas na suot mo? Ipinasuri ko na ang records. Binilian gamit ang pondo para sa scholarship program ng mga anak ng mga empleyado. I want them back. Now. Anong sabi mo? Magnanahaw? Hindi ko ibibigay ito. Sigaw ni Mila. Guard, tulungan niyo siyang hubarin ang mga alahas na hindi naman sa kanya, utos ko. Sa gitna ng lobby, habang maraming tao ang nakatingin, sa pilitang kinuha ng mga guard ang mga kwintas at singsing ni Mila. Ang kanyang mga tili ay tila musika sa aking pandinig. Ang tunog ng katarungang matagal na ipinagkait. Kaladkarin niyo sila palabas. Huling utos ko bago ako tumalikod. Tanika! Pagsisihan mo ito! Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Sigaw ni Anton habang hila-hila siya ng mga guard patungo sa main door. Huminto ako at lumingon ng bahagya. Actually, Anton, I know exactly who I'm fighting. A weak man who thinks he's a king just because he's wearing a stolen crown. Bukas, sa board meeting, doon mo malalaman kung gaano kalalim ang hukay na hinukay mo para sa sarili mo. Nang tuluyan na silang mailabas, muling bumalik ang katahimikan sa lobby. Pero ang aking isipan ay tila isang bagyo. Ang tanong tungkol sa testamento ay hindi pa nasasagot. Madam, lumapit si Leandro. May hawak na isang lumang envelope na nakuha ng aming mga tauhan mula sa mga gamit na iniwan ni Anton sa penthouse. May nakita po kami sa loob ng lining ng maleta ni Anton. Mukhang ito ang hinahanap nyo. Dahan-dahan kong binuksan ang envelope. Sa loob ay may isang sulat kamay na nota mula sa aking ama at isang maliit na keycard para sa isang safety deposit box sa isang bangko na hindi ko pa naririnig. Pero ang mas nakakagulat ay ang nakasulat sa likod ng nota. Danica, kung nababasa mo ito, huwag kang magtitiwala kahit kanino sa board. May traidor sa loob ng Maharlika. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang labang ito ay hindi lang pala tungkol kay Anton. Ang liwanag ng umaga na sumisilip sa mga siwang ng kurtina ay hindi nagdala ng init, kundi isang matalim na pagpapaalala. Tapos na ang panahon ng aking pagtitimpi. Hawak ko ang maliit na keycard na nakuha ni Leandro mula sa maleta ni Anton. Ang bawat kanto nito ay tila nanulubok, nagtatago ng mga sikretong maaring bumago sa lahat ng alam ko tungkol sa aking ama. Madam, handa na po ang lahat para sa audit. Wika ni Leandro habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa aking mesa. Gaya ng iniutos nyo, pinapunta na rin namin ang balita sa mga suppliers na hindi binayaran ni Anton. Sa oras na ito, baka tinatawagan na nila siya para maningil. Uminom ako ng kape. Ninanamnam ang pait nito na tila sumasalamin sa aking nararamdaman. Mabuti. Gusto kong maramdaman ni Anton ang bigat ng mundong pilit niyang pinasok. Nang wala namang sapat na lakas. Leandro, kumusta ang investor na pinahanda ko? Isagtipid na ngiti ang sumilay kay Leandro. Nakadeploy na po si Mr. Cheng. Tumawag na siya kay Anton kaninang madaling araw. Dahil desperado na si Anton na makakuha ng cash bago ang board meeting, mabilis siyang kumagat sa Paine. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang maliit at amoy-amag na motel room, ang tanging lugar na kayang bayaran ng natitirang cash ni Chloe, ay sigurado akong nagkakagulo na sila. Hindi nagtagal, tumunog ang aking burner phone. Isang video call mula sa isang hidden camera na itinanim namin sa opisina ni Anton bago siya mailabas kagabi. Nakita ko si Anton, magulo ang buhok at may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata. Kaharap niya si Chloe na kanina pa, umiiyak,
dahil hindi niya magamit ang kanyang mga card para sa kanyang daily luxury. I need that cash now, Chloe. Don't tell me about your salon appointments. Sigaw ni Anton habang may binabasa sa kanyang laptop. This Mr. Cheng is our only hope. Sabi niya bibigyan niya ako ng bridge loan basta maipakita ko na may control pa rin ako sa shares ng hotel. I just need to forge one more signature. Pero Anton, paano kung malaman ng owner? Tanong ni Chloe na nanginginig ang boses. Sabi sa news darating daw ang tunay na may-ari ng Maharlika Group para sa audit na yung araw. The owner is a ghost, Chloe. 5 years na siyang hindi nagpapakita. Siguro ay matanda na iyon at ulyanin. Kampanting sagot ni Anton. Ang kailangan nating alalahanin ay si Danica. That woman, she did something to my accounts. Kapag nakuha ko ang pera ni Mr. Cheng, aayusin ko ang lahat at sisiguraduhin kong mabubulok si Danica sa hirap. Nanood ako ng may malamig na mata. Ang tiwala niya sa sarili ay tila isang gusaling gawa sa baraha. Isang ihip lang ay guguho. Leandro, tawag ko habang pinapatay ang video feed. Pumasok na tayo sa hotel. I wanna be there when the suppliers arrive. And tell Mr. Cheng, let him sign the loan agreement, but make sure the collateral includes everything, even the souls they don't have. Pagdating namin sa lobby ng Maharlika Hotel, ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Ang mga tauhan ay nagbubulungan. Pagkakita sa akin, ang ilang department heads na dati ay kinukuti ako ay agad na tumabi at yumukod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa awtoridad na bumabalot sa akin na yon. Isang awtoridad na hindi galing sa pangalan, kundi sa katotohanang ako ang may hawak ng kanilang mga kapalaran. Madam, ang mga suppliers ay nasa function room na, ulat ng head security. Galit na galit sila. May dala silang mga abogado. Papasukin si Anton, sabi ko. Gusto kong makita niya kung paano sumisingil ang tadhana. Maya-maya, pumasok si Anton sa lobby. Sinubukan niya maglakad ng mayabang, suot ang isang lumang taksido na tila hindi nalapat sa kanyang nangangayayat na katawan. Pagkikakita niya sa akin na nakatayo sa mezzanine, tumigil siya. Danica! Anong ginagawa mo rito? Ang kapal din ng mukha mong magpakita rito pagkatapos ng ginawa mo sa pamilya ko. Sigaw niya, pilit na kumukuha ng kakampi mula sa mga nanonood. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, dahan-dahan akong bumaba ng hagdan, ang tunog ng bawat hakbang ko ay tila isang timer na papalapit sa pagsabog. Anton, narinig ko na marami kang bisita sa loob. Sabi ko nang makarating ako sa harap niya. Ang aking boses ay kalmado, halos bumubulong, pero bawat salita ay may talim. Ang mga taong hindi mo binayaran habang nagpapakasasa ka sa pera ng kumpanya, bakit hindi mo sila harapin? Wala kang pakialam, aayusin ko ang lahat, may investor na ako, pagmamayabang niya. Investor? O isang patibong na ikaw mismo ang gumawa? Tanong ko nang may halong pait na ngiti. Eksaktong bumukas ang pinto ng function room at lumabas ang 10 galit na suppliers. Pagkakita kay Anton, agad nila itong pinalibutan. Nasaan ang bayad sa mga karne at gulay na kinuha mo last month? Ang mga linens ng hotel, 6 na buwan ng delayed ang payment. Mr. Santos, ang sabi mo ay system error lang, pero nalaman naming winidraw mo ang pondo. Wait, sandali! I have the money! Sigaw ni Anton habang binubuksan ang kanyang briefcase. Inilabas niya ang loan agreement na kapipirma lang niya kay Mr. Cheng. Ito, isang bridge loan. Milyon ito. Mababayaran ko kayo. Kinuha ni Ate Leandro ang dokumento mula sa kamay ni Anton bago pa man ito mahawakan ng mga suppliers. Sinuri niya ito ng mabilis at pagkatapos ay tumingin sa akin. Madam, this is interesting, sabi ni Leandro ng malakas. Mr. Santos, binasa mo ba ang fine print ng kontratang ito? Of course, it's a loan, sagot ni Anton. Hindi lang ito loan, Anton, sabi ko habang humahakbang palapit sa kanya. The clause 14B states that if the borrower is found guilty of any administrative or criminal charges within 24 hours of signing, the interest rate will jump to 500% and all collaterals will be forfeited immediately. And look, the collateral includes the shares you don't even own. Nanlaki ang mga mata ni Anton.
Ano? Hindi yan ang pag-usapan namin ni Mr. Cheng. Mr. Cheng is one of my most trusted financial consultants, Anton. Sabi ko sa isang boses na kasing lamig ng kamatayan. You were so desperate for money that you didn't even check who you were dealing with. You set me up. Sigaw niya, akmang susugurin ako nang harangin siya ng mga security guards. Hindi kita sinet up, Anton. Ibinigay ko lang sa'yo ang lubid na gagamitin mo para bitayin ang sarili mo. Sagot ko. At tungkol sa owner na darating para sa audit, I think it's time to meet her. Tumingin ako kay Leandro at tumango. Agad na tumunog ang lahat ng speakers sa hotel lobby. Isang formal na anunsyo ang umaling-ongnaw. Attention to all staff and board members. The president and owner of the Maharlika Group, Ms. Danica Maharlika, has arrived for the official audit. Tumigil ang lahat. Ang katahimikan sa lobby ay tila isang mabigat na kumot. Dahan-dahan kong kinuha ang aking ID mula sa loob ng aking blazer at isinuot ito, ang ID na may gold seal ng kumpanya. Tiningnan ko si Anton na ngayon ay nakaluhod na sa sahig dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding gulat at pagsisisi. Happy audit, Mr. Santos, sabi ko. Pero bago pa ako makahakbang patungo sa boardroom, lumapit ang isa sa mga board members, si Mr. Vargas, ang matalik na kaibigan ng aking ama. May iniabot siyang isang maliit na piraso ng papel sa akin. Danica, hindi lang si Anton ang dapat mong bantayan. Bulong niya bago mabilis na lumayo. Binuksan ko ang papel. May nakasulat na isang plate number ng sasakyan at isang oras. 11 p.m. Maharlika Pier. Ito ang plate number ng sasakyan na pumatay sa aking ama. At ang oras? Ito ay mamayang gabi. Nakaupo ako sa kabisera ng mahabang mesa sa boardroom. Ang makinang nakahoy ng lamesa ay tila isang salamin na nagpapakita ng aking malamig na refleksyon. Sa harap ko, ang mga miyembro ng Board of Directors ay tahimik, halos hindi humihinga. Ang tanging ingay na naririnig sa loob ng silid ay ang mahinang ugong ng aircon at ang regular na pagtiktak ng orasan sa dingding na tila bawat segundo ay isang pako sa kabaong ni Anton. Bumukas ang pinto. Pumasok si Anton, hila-hila ng 2 security guard. Ang kanyang muka ay hindi na mapinta, halo ng matinding takot, pagkapahiya, at isang pilit na pag-asang baka makuha pa niya ako sa matatamis na salita. Sa likuran niya, sumunod si Mila na pilit na nag-iiskandalo pero agad ding pinyatahimik ng isang matalim na tingin mula kay Ate Leandro. Danica, mahal, pag-usapan natin ito. Isang malaking misunderstanding lang ang lahat, panimula ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig, malayo sa mayabang na tono na ginamit niya kagabi sa penthouse. Ginawa ko lang naman ang mga iyon para sa atin, para mapalago ang pera natin. Dahan-dahan kong ibinaba ang fountain pen na hawak ko. Ang tunog ng pagtama nito sa mesa ay tila isang putok ng baril sa sobrang tahimik ng paligid. Para sa atin? Tanong ko, ang aking boses ay kalmado pero puno ng otoridad. Kailan pa naging para sa atin ang pagbili ng penthouse para sa kabit mo gamit ang renovation fund ng hotel? Kailan naging para sa atin ang paglilipat ng pondo sa account ni Chloe? Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako dahil nag-away tayo. Singhal ni Mila mula sa likuran. Mga gawa-gawang kwento ng isang babaeng walang utang na loob. Tiningnan ko si Mila. Mila, ang utang na loob ay ibinibigay sa taong tumulong, hindi sa taong nagnakaw. Leandro, ipakita ang ebidensya. Sa malaking screen sa gitna ng boardroom, lumabas ang mga dokumentong kinalap ni Leandro. Bawat pirma ni Anton, bawat petsa ng kanyang mga illegal na transaksyon, at ang mga video footage ng kanyang mga lihim na pakikipagkita sa mga smugglers ng luxury goods. Ang mga miyembro ng board ay nagsimulang magbulungan, ang ilan ay napaling sa tindi ng kapabayaan ni Anton. This is a betrayal of the highest order, wika ni Mr. Vargas. Ang kanyang boses ay puno ng put. Mr. Santos, hindi mo lang niloko ang asawa mo. Niloko mo ang buong institusyon ng Maharlika. No, please, Danica, let's talk. I can explain everything.
Pagmamakaawa ni Anton, akmang lalapit sa akin nang harangin siya ng mga guard. I did it for you! Para maging proud ka sa akin! Tumayo ako. Ang aking taas ay tila lalong nagpaliit sa kanya sa gitna ng silid. Anton, you were never meant to be a king. You were just a placeholder. At ngayong nandito na ang tunay na may-ari, wala ka ng puwang sa palasyong ito. You can't do this! I am the husband! May karapatan ako sa kalahati ng ari-arian mo. Sigaw niya, inilalabas ang kanyang huling alas, ang batas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kalahati? Anton, binasa mo ba ang prenuptial agreement na pinirmahan mo 5 taon na ang nakalilipas? Ang dokumentong sinabi ko sa iyong insurance lang natin para sa maliit nating bahay? Nanlaki ang mga mata ni Anton. Anong ibig nung sabihin? That document was an absolute separation of property agreement at may clause dun na nagsasabing sa oras na mapatunayan ang infidelity o anumang kriminal na gawain, mawawala ang lahat ng karapatan mo sa kahit anong sentimong pagmamay-ari ko. Paliwanag ko habang iniaabot sa kanya ang kopya ng dokumento. And as for the loan you signed yesterday with Mr. Cheng, ang collateral mo ay ang lahat ng personal mong ari-arian. Ang ibig sabihin, pati ang kotse mo at ang bahay ng nanay mo sa probinsya ay pagmamay-ari na ng Maharlika Group. Napaupo si Anton sa sahig. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Si Mila naman ay biglang tumahimik. Tila ngayon lang naintindihan na wala na silang babalikan. Kalagkari na sila palabas. Utos ko sa mga security. At siguraduhin niyo na ang mga pulis ay naghihintay sa kanila sa baba para sa kasong qualified theft at estafa. Habang hinihila sila palabas, ang mga sigaw ni Anton ay dahan-dahang nawala sa pasilyo. Ang boardroom ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit sa likod ng aking tagumpay, may isang mas malalim na kaba ang nanunuot sa aking dibdib. Ang papel na ibinigay ni Mr. Vargas ay tila nag-aapoy sa loob ng bulsa ng aking blazer. 11 p.m., Maharlika Pier. Madam, tapos na po ang audit. Lahat ng departments ay nasa ilalim na ng ating kontrol. Ulat ni Leandro habang nilalapitan ako. Napansin niya ang aking pagkabalisa. May problema po ba? Leandro, kailangan kong pumunta sa pier mamaya, sabi ko habang nakatingin sa malayo. May nakuha akong impormasyon tungkol sa sasakyang pumatay sa tatay ko. Madam, delikado po. Maaring patibong ito. Babala niya. Alam ko. Pero ito lang ang paraan para malaman ko ang katotohanan. I need you to stay here and monitor the board. May traidor sa loob ng kumpanya, Leandro. At nararamdaman ko na pinapanood nila ang bawat galaw ko. Sumapit ang 10:00 ng gabi. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Lumilika ng isang malungkot na ritmo sa bintana ng aking sasakyan. Nagmamaneho ako patungo sa Maharlika Pier, ang lugar na dati ay puno ng saya tuwing kasama ko ang aking ama. Pero ngayon ay tila isang libingan ng mga lihim. Pagdating ko sa pier, ang paligid ay balot ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay galing sa mga parola sa malayo at sa mga headlight ng aking sasakyan na tumatama sa malalaking container vans. Pinatay ko ang makina. Ang katahimikan ay nakakabingi, tanging ang tunog ng mga alon na humahampas sa semento ang naririnig. Tiningnan ko ang aking relo. 10:55 p.m. Maya-maya, narinig ko ang mahinang ugong ng isang makina. Mula sa likod ng isang malaking container, lumabas ang isang itim na SUV. Ang plate number nito, ito ang numero nakasulat sa papel. Huminto ang sasakyan, may ilang metro ang layo sa akin. Hindi bumukas ang pinto. Nanatili lang itong nakatigil. Tila isang halimaw na nagmamasid sa dilim. Dahan-dahan akong bumaba ng aking sasakyan. Ang lamig ng hangin ay bumaon sa aking balat, pero hindi ako nanginginig. Inayos ko ang aking tayo at tumingin ng diretsyo sa itim na salamin ng SUV. Alam ko nandyan ka! Sigaw ko, ang aking boses ay matatag sa gitna ng hampas ng hangin. Lumabas ka at harapin mo ako. Sabihin mo sa akin kung bakit mo pinatay ang tatay ko. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng driver's side. Isang lalaki ang lumabas, nakasuot ng itim na leather jacket at nakasombrero. Hindi ko makita ang kanyang mukha
dahil sa dilim at sa lakas ng ulan. Humakbang siya palapit sa akin. Bawat tunog ng kanyang sapatos sa basang semento ay tila isang babala. Huminto siya ilang hakbang sa harap ko. Danica, hindi mo dapat hinukay ang nakaraan. Ang boses niya ay malalim at pamilyar. Sobrang pamilyar na tila narinig ko na ito noon pa. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sombrero. Sa ilalim ng liwanag ng isang post ng ilaw, tumambad ang kanyang mukha. Nanigas ang aking buong katawan. Ang aking mga mata ay nanlaki sa hindi maipaliwanag na gulat at sakit. Ikaw? Ang tanging salitang lumabas sa aking bibig. Ang lalaking nasa harap ko? Ang lalaking iniisip kong matagal nang patay kasama ng aking ama? Ay buhay. Nanatili akong nakatayo sa ilalim ng buhos ng ulan. Tila nanigas ang aking mga paa sa basang semento ng pier. Ang lalaking nasa harap ko, si Roberto, ang pinagkakatiwala ang driver at bodyguard ng aking ama sa loob ng 20 taon. Siya ang lalaking balita ay kasamang namatay sa aksidente 5 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking iniyakan ko at itinuring na pamilya. Roberto, paano? Ang balita ay sumabog ang sasakyan. Walang nakaligtas. Ang aking boses ay halos lamunin ng ugong ng hangin at ng hampas ng mga alon sa paligid. Iyon ang gusto nilang paniwalaan mo, Danica, wika ni Roberto. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa, puno ng pagod at takot. Iniligtas ako ng tatay mo bago tuluyang mahulog ang sasakyan sa bangin. Ibinigay niya sa akin ang misyong bantayan ka mula sa malayo hanggang sa matapos ang 5 taon ng iyong pagsubok. Bakit na yan ka lang nagpakita? Bakit hinayaan mong mag-isa ako sa piling ng mga ahas na yon? Hindi ko mapigilang itaas ang aking boses, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa tindi ng put na nabuo sa aking dibdib. Dahil ang pumatay sa kanya ay hindi lang si Anton, Danica. Si Anton ay isang utusan lamang. Ang tunay na utak ay nasa loob mismo ng Board of Directors. At ngayong nalaman nilang hawak mo na ang susi sa safety deposit box, hindi sila magtitigil hanggat hindi ka nila napapatahimik. Mabilis na paliwanag ni Roberto habang palingon-lingon sa paligid. Biglang narinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan. Isang malalim at mabilis na ugong ng makina na papalapit sa aming kinaroroonan. Kailangan mo nang umalis, Danica. Dalhin mo ito. Inabot sa akin ni Roberto ang isang maliit na flash drive. Nandyan ang listahan ng mga supplier na kasabwat sa overpricing at ang mga pangalan ng board members na tumanggap ng suhol mula kay Anton. Tumakbo ka na. Hindi na ako nagdalawang isip. Pumasok ako sa aking sasakyan at mabilis na pinaharurot ito palayo sa pier. Sa rearview mirror, nakita ko ang 2 itim na sasakyan na huminto sa kinaroroonan ni Roberto. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya, pero alam ko ang dapat kong gawin. Ang bawat pat ng ulan sa aking windshield ay tila mga luha ng aking ama na naguutos sa akin na huwag huminto. Agad kong tinawagan si Leandro sa pamamagitan ng Bluetooth ng sasakyan. Leandro, ihanda mo ang security team sa hotel. Papunta ako riyan. May hawak akong listahan. Gusto kong ipatawag mo ang lahat ng department heads na sangkot sa ghost deliveries. No more warnings. I want them all out by tomorrow morning. Ang aking boses ay malamig at tinalas. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Madam, may balita rin kami rito, ulat ni Leandro. Ang kanyang tono ay puno ng tensyon. Si Anton, tumawag siya mula sa presinto. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang one phone call para kontakin si Chloe. Pero nalaman naming ang tinawagan niya ay ang isa sa mga board members natin, si Mr. Hernandez. Isang mapait ng ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Si Hernandez. Ang taong palaging tumatayo para suportahan ang bawat proposal ni Anton. Mabuti! Ibigay mo sa akin ang lahat ng link ni Hernandez sa kumpanya. I want to see every centavo that went through his hands. Pagdating ko sa Maharlika Hotel, sinalubong ako ng isang matalim na katahimikan. Ang mga empleyado ay tila naglalakad sa ibabaw ng mga itlog, natatakot na baka sila ang susunod na mawalan ng trabaho. Dumiretso ako sa aking opisina at isinalpak ang flash drive sa laptop. Lumabas ang mga dokumento. Ang tindi ng pagnanakaw ay higit pa sa inaasahan ko.
Milyon-milyon ang nawala sa kumpanya bawat taon. Habang ako ay nagtitiis sa simpleng chinels at nagtitipid sa bawat pagkain, ang mga taong ito ay nagpapakasasa sa pawis at dugo ng aking pamilya. Isang mensahe ang pumasok sa aking tablet. Mula ito kay Anton. Isang litrato namin nung araw ng aming kasal, nung inakala kong siya ang aking magiging sandigan. Kasunod nito ay isang text. Danica, akala mo ba ay tapos na ang laban? May isang bagay kang hindi alam. Ang aksident ng tatay mo, may kasabot siya sa loob. Isang taong hinding-hindi mo paghihinalaan. Pakawalan mo ako o isasama kita sa impyerno kinaroroonan niya. Hindi ako natinag. Sa halip, naramdaman ko ang isang masiding sigla. Ang sigla ng isang thresher shark na nakakaamoy ng dugo sa tubig. Kinuha ko ang aking cellphone at nag-video call sa presinto kung saan nakakulong si Anton. Anton? Bungad ko nang makita ang kanyang mukha sa screen. Mukha siyang basahan. Puno ng pasa ang mukha at magulo ang buhok. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Danica! Please! I-withdraw mo ang kaso! Sasabihin ko sa'yo kung sino ang pumatay sa tatay mo. Please! Mahal mo pa naman ako, di ba? Pagmamakaawa niya, pilit na ginagamit ang kanyang huling alas. Love, Anton, ang pag-ibig ay para sa mga tao, hindi para sa mga hayop na katulad mo. Sabi ko sa isang mahinahon, pero nakakapangilabot na tono. Tungkol sa impormasyon mo, salamat, pero hindi ko na kailangan. Roberto is alive. He told me everything. Nanlaki ang mga mata ni Anton. Ang kanyang panga ay tila nalaglag sa sobrang gulat. Paano siya nabuhay? Impossible. Diyan ka nagkakamali, Anton. Akala mo ay nalinlang mo ang lahat, pero ikaw pala ang nalinlang ng sarili mong kasakiman. Ang alas na sinasabi mo? Ito ay magsisilbi lamang na karagdagang pako sa kabaong mo. Leandro is on his way to the precinct to submit the supplemental evidence of murder conspiracy. No! Danica, wait! I can give you Hernandez. I can give you the others. Sigaw niya habang hinihila na siya ng mga pulis palayo sa telepono. Too late, Anton. Masyado ka nang maingay. At alam mo naman kung anong ginagawa nila sa mga taong masyadong maingay? Huling sabi ko bago ko pinutol ang tawag. Tumingin ako kay Leandro na kapapasok lang ng silid. Leandro, bantayan ang bawat galaw ni Hernandez. Siguraduhin niyo na hindi siya makakaalis ng bansa. Madam, may isa pang problema. Wika ni Leandro habang may iniabot na report. Si Chloe, nawawala siya. At kasama niyang nawala ang ilang mahahalagang file mula sa admin office bago pa namin malock ang system. Naramdaman ko ang paglamig ng hangin sa loob ng opisina. Isang matinding kaba ang gumapang sa aking likuran, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang posibilidad na hindi ko inaasahan. Tingnan niyo ang logs, Leandro. Sino ang huling nag-authorize sa access ni Chloe? Utos ko. Mabilis na tinipa ni Leandro ang kanyang tablet. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, halo ng gulat at hindi paniniwala. Madam, ang access galing sa computer ni Mr. Vargas. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Si Mr. Vargas? Ang matalik na kaibigan ng aking ama? Ang taong nag-abot sa akin ng nota sa pier? Dahan-dahan akong tumingin sa bintana, kung saan tanaw ang madilim na kalye ng Manila. Ang bawat taong itinuring kong kakampi ay isa-isang naglalantad ng kanilang tunay na kulay. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa aking opisina. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang mahinang pagpiyit ng door handle. Nanatili akong hindi gumagalaw sa gitna ng madilim na opisina. Ang bawat paghinga ko ay kontrolado. Tila isang makinang naghihintay sa tamang pagkakataon. Ang mahinang tunog ng pagpihit ng kandado ay bumasag sa katahimikan. Kasunod ang marahang pagbukas ng mabigat na pinto. Isang anino ang kumasok, dahan-dahan. Tila ayaw gumawa ng kahit anong ingay na gigising sa gabi. Dahan-dahan kong kinapa ang switch ng aking desk lamp. Sa isang kisap mata, bumulaga ang liwanag sa gitna ng silid.
Tito Vargas. Ang boses ko ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa bukas na bintana. Ang aking kamay ay nananatiling malapit sa alarm button sa ilalim ng aking mesa. Huminto ang matanda. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng init at pagkalinga para sa aming pamilya, ay tila naging isang tuyong dahon sa ilalim ng liwanag. Hawak niya ang isang maliit na susi. Ang susi na alam kong para sa aking file cabinet. Danica, hindi ito ang inaakala mo. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang boses, pero ang pang-ininig ng kanyang mga daliri ay hindi niya maitago. Hindi ko inaasahan na ang matalik na kaibigan ng tatay ko ang magbibigay ng access kay Chloe para nakawin ang mga ebiden siya laban sa kumpanya. Sabi ko habang dahan-dahang tumatayo. Ang aking tingin ay diretso tila hinihiwa ang bawat kasinungalingang maaring lumabas sa kanyang bibig. Bakit tito? Kulang pa ba ang ibinigay ng pamilya ko sa'yo sa loob ng 30 taon? Ginamit nila ako, Danica. Si Hernandez, may hawak siyang ebidensya laban sa anak ko. Isang malaking pagkakamali na nagawa ni Paolo sa ibang bansa. Mabilis niyang paliwanag, may bakas ng matinding desperasyon. Binantaan nila ako. Pinilit nila akong ibigay ang aking credentials. Pero ang nota sa peer, ako ang nag-abot noon sa'yo dahil gusto ko pa ring malaman mo ang totoo. Ang katotohanan ay hindi nanggagaling sa mga taong nagtatago sa dilim, Tito Vargas. Tugon ko ng walang emosyon. Kung gusto mo talagang tumulong, ibigay mo sa akin kung nasaan si Chloe. Na yun din. Bago pa siya makasagot, ang intercom sa aking mesa ay umingay. Ang boses ng head security ay puno ng pag-aalinlangan. Madam President, humihingi po kami ng pasensya pero may isang matandang babae sa lobby na ayaw umalis. Si Doña Mila po, mukhang hindi maganda ang lagay niya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pagsingil. Tumingin ako kay Mr. Vargas. Huwag kang aalis dito, Tito. Leandro is watching the hallway. Pag-uusapan natin ang kapalaran mo pagbalik ko. Bumaba ako sa lobby. Doon, sa gitna ng marangyang marmol at nagniningning na mga chandelier, nakaupo si Mila sa sahig. Ang kanyang dating maayos na buhok ay tila pugad ng ibon at ang kanyang suot na blusa ay may mga mansa ng dumi. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang kanyang mapagmataas na tingin. Sa kanyang tabi ay may 2 plastic na bag na naglalaman ng mga mumurahing gamit. Danica! Hija! Agad siyang gumapang patungo sa akin nang makita ako. Patawarin mo na kami ni Anton. Gutom na kami. Wala kaming matuluyan. Ang mga dati naming kaibigan, tinatalikuran na kami. Kahit maliit na kwarto lang sa hotel na ito, parang awa mo na. Huminto ako ilang metro bago makalapit sa kanya. Ang mga empleyado ng hotel ay tahimik na nagmamasid. Ang ilan ay may halong awa, ang ilan ay may halong pandidiri. Mila, hindi ba't sabi mo noon ay basura ako? Tanong ko sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat. Sabi mo, ang pamilya niyo ang bumuhay sa akin? Na yun bakit ang basurang tinapon niyo ang hinihinga niyo ng saklolo? Nagkamali ako, Danica. Alam ko na ngayon kung gaano ka kahalaga. Hikbi niya ang mga peking luha ay dahan-dahang gumuguhit sa kanyang mukha. Kahit pambili lang ng gamot ko, para na akong inatake sa puso kanina sa kalsada. Ang gamot para sa isang pusong walang laman ay hindi nabibili sa butika, Mila. Sabi ko habang binubunot ang aking pitaka. Kumuha ako ng isang 500 piso at inihulog ito sa harap niya. Ang tunog ng papel na lumalapag sa sahig ay tila isang insulto sa kanyang dating katayuan. Yan ang huling sentimong makukuha mo mula sa akin. Gamitin mo yan para sumakay ng bus pabalik sa probinsya nyo. Huwag ka nang magpapakita sa hotel na ito. Dahil sa susunod, pulis na ang haharap sa'yo para sa kasong pagnanakaw ng mga alahas ng pamilya Maharlika. Danica! Napakasama mo! Isusumpa kita! Biglang nagbago ang tono ni Mila nang makitang hindi siya magtatagumpay. Ang kanyang mukha ay nalukot sa galit. Magbabayad ka rin! Hindi lang kami ang babagsak. Security, ilabas siya.
At siguraduhin niyo na hindi na siya makakalapit sa loob ng 1 kilometro mula sa property na ito. Utos ko bago tumalikod. Ramdam ko ang kanyang mga mura at sigaw habang kinakaladkal siya ng mga guard palabas ng main entrance. Ang bawat salita niya ay tila hangin na lamang na hindi kayang tuminag sa aking pagkatao. Pagbalik ko sa opisina, wala na si Mr. Vargas. Pero may isang sobreng naiwan sa ibabaw ng aking mesa. Sa loob nito ay isang address, isang lumang warehouse sa may Pasig River. Kasama nito ang isang maliit na memory card. Isinalpak ko ang card sa aking computer. Isang audio recording ang bumukas. Hernandez, sigurado ka bang hindi makikita ang katawan ni Maharlika? Ang boses ay kay Anton, nung gabi ng aksidente. Huwag kang mag-alala, Anton. Ang sasakyan ay nasa ilalim na ng dagat. Ang kailangan mo na lang gawin ay pakasalan ang anak niya at siguraduhin na hindi niya makukuha ang testamento. Sa loob ng 5 taon, mapupunta sa atin ang lahat ng shares. Tugon ni Hernandez. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay. Ngunit may isa pang boses sa dulo ng recording. Isang boses na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Gawin niyo na ang gusto niyo. Basta siguraduhin niyo makuha ang locket na suot ng bata. Nandun ang susi ng vault. Ang boses na yon, hindi kay Hernandez. Hindi rin kay Vargas. Yon ang boses ng aking tiyahin, si Tita Elena, na akala ko ay naninirahan ng payapa sa ibang bansa. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Madam President, nakita na namin si Chloe. Ang boses ni Leandro ay mabilis at puno ng kaba. Pero hindi siya mag-isa. Kasama niya si Hernandez at may dala silang mga tauhan. Balak nilang sunigin ang warehouse para burahin ang lahat ng ebidensya. Nasaan tayo, Leandro? Tanong ko habang kinukuha ang aking susi ng sasakyan. Nasa tapat kami ng warehouse sa Pasig, pero madam, may isa pa kaming nakita. May isang babaeng bihag sila sa loob. Mukhang si Roberto. Ang aking puso ay tila sasabog. Si Roberto ang tanging saksi na meron ako ay nasa kamay na nila. Huwag kayong kikilos hanggat wala ako riyan, utos ko. I'm coming. And Leandro, tawagan mo ang SWAT. Sabihin mo sa kanila, huli na ang gabi para sa mga ahas. Pinaharurot ko ang aking sasakyan sa gitna ng madilim at basang kalsada. Ang bawat ilaw ng post na dinadaanan ko ay tila mga anino ng nakaraan na humahabol sa akin. Hindi ko hahayang mawala ang huling piraso ng katotohanan. Pagdating ko sa address, nakita ko ang isang lumang gusali na halos gumuhuna. Ang usok ay dahan-dahang lumalabas mula sa mga siwang ng bintana. Sa labas, nakita ko ang sasakyan ni Hernandez. Bumaba ako at sinalubong si Leandro. Nasaan sila? Nasa loob po, madam, pero masyadong ngapanganib ang apoy. Hindi ako nakinig. Kinuha ko ang isang fire extinguisher mula sa trunk ng sasakyan ko. Leandro, bantayan mo ang labas. Walang lalabas ng buhay kung hindi ako ang kasama. Pumasok ako sa loob ng mausok na warehouse. Ang bawat hakbang ko sa marupok na kahoy ay tila isang hamon sa kamatayan. Sa dulo ng pasilyo, nakita ko ang liwanag ng isang sulo. Doon, nakatali sa isang post si Roberto, puno ng dugo ang muka. Sa harap niya ay nakatayo si Hernandez, hawak ang isang galon ng gasolina. At sa tabi niya, si Chloe, na may hawak na mga dokumento. Danica! Dumating ka rin sa sarili mong libing? Sigaw ni Hernandez nang makita ako. Pero ang mas kumuha ng aking atensyon ay ang babaeng lumabas mula sa anino sa likuran nila. Nakasuot siya ng mamahaling bestido, tila hindi alintana ang init ng apoy. Tita Elena? Ang boses ko ay tahimik pero puno ng poot. Iha, hindi mo sana kailangan mamatay kung hindi ka lang naging masyadong matalino. Sabi ni Elena habang may hawak na posporo. Sayang, kamukhang-kamukha mo pa naman ang kapatid ko. Sa sandaling yon, narinig ko ang sirena ng mga pulis sa labas. Pero bago sila makapasok, itinapon ni Elena ang posporo sa sahig na basang-basa ng gasolina. Ang pagbagsak ng posporo sa sahig na basa ng gasolina ay tila isang mabilis na guhit ng tadhana.
Sa isang iglap, ang apoy ay gumapang, mabilis at gutom, bumubuo ng isang pader ng kulay kahel at pulang liwanag na naghihiwalay sa akin sa kalayaan. Ang init ay agad na bumaon sa aking balat, nagdadala ng amoy ng nasusunog na kahoy at chemical na nakakasulasok sa bawat paghinga. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpanik. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang talas ng isip, ang ice-cold awakening na palaging bumabalot sa akin sa gitna ng panganib. Itinaas ko ang fire extinguisher na dala ko at sa isang mabilis na galaw, pinuntirya ko ang paanan ng apoy na nasa pagitan namin ni Roberto. Ang makapal na puting usok mula sa nozzle ay lumikha ng isang pansamantalang daan sa gitna ng impyerno. "Danica! Umalis ka na! Hayaan mo na ako rito!" Sigaw ni Roberto, ang kanyang boses ay paos at puno ng ubo dahil sa makapal na usok na namumuo sa kisame. "Walang maiwan, Roberto," sagot ko habang mabilis na nilalapitan siya. Gamit ang isang matalim na piraso ng bakal na nakita ko sa sahig, buong lakas kong kinalas ang mga tali sa kanyang mga kamay. Bawat segundo ay tila isang minuto sa ilalim ng nagbabagang bubong na nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak. Sa kabilang dako ng apoy, nakita ko si Tita Elena. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng kahit anong takot, kundi isang purong kasamaan na nagnaningning sa gitna ng liwanag. Hawak niya si Chloe sa braso, habang si Hernandez ay nagmamadaling tumatakbo patungo sa likurang pinto. "Sayang, Danica. Ang ganda sana ng kwento mo kung namatay ka na lang sa aksidente. Kasama ng tatay mo." Sigaw ni Elena bago tuluyang tumalikod. Nang makalag ang huling tali ni Roberto, inalalayan ko siyang tumayo. Ang bawat hakbang namin ay pagsubok sa katatagan ng aming mga baga. Ang usok ay nagiging isang itim na kumot, nilalaman ang natitirang oxygen sa loob ng warehouse. Narinig ko ang marahas na pagbagsak ng ilang container van sa malayo, lumilika ng isang malakas na tulog na yumanig sa buong gusali. "Doon! Sa bintana sa gilid!" Itinuro ni Roberto ang isang maliit na siwang na hindi pa naaabot ng apoy. Gamit ang natitirang lakas ng fire extinguisher, binasag ko ang salamin. Ang pagpasok ng sariwang hangin ay tila isang biyaya, pero alam ko na ang hangin ding iyon ang lalong magpapaningas sa apoy sa likuran namin. Isa-isa kaming tumalon palabas, bumagsak sa basang lupa sa tabi ng ilog. Hingal na hingal ako, ang aking blusa ay puno ng uling, at ang aking mga kamay ay may mga bahid ng paso. Pero bago ko pa maayos ang aking sarili, narinig ko ang pamilyar na tunog ng isang makina na humaharurot. Ang SUV ni Hernandez ay nagmamadaling lumalabas mula sa kabilang bahagi ng warehouse. "Leandro! Harangin mo sila!" Sigaw ko sa aking radyo na nakakabit sa aking blazer. Sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mga sirena ng pulis at ang nakakasilaw na pula at asul na mga ilaw. 2 mobile units ang mabilis na humarang sa daan ng SUV. Nakita ko ang pagpreno ni Hernandez ng marahas. Ang mga gulong ay lumika ng isang mahabang guhit sa semento bago ito tuluyang huminto. Dahan-dahan akong tumayo. Pinunasan ko ang dumi sa aking mukha at inayos ang aking tayo. Bawat hakbang ko patungo sa sasakyan nila ay puno ng isang mapanganib na katahimikan. Nang makarating ako sa tapat ng SUV, bumaba si Hernandez at Chloe. Ang kanilang mga kamay ay nakataas. Ang mga mukha ay puno ng matinding takot. Pero si Elena ay nananatiling nakaupo sa loob. Tila isang reyna na tumatanging bumaba sa kanyang trono. Binuksan ni Leandro ang pinto ng driver's seat at sa pilitang inilabas si Elena. Pagkakita niya sa akin, isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "Akala mo ba ay nanalo ka na, Danica? Isang piraso lang ako ng chessboard. Ang kumpanyang minamahal mo? Marami pang ahas sa loob niyan na mas matatanda sa akin." Sabi ni Elena habang pilit na inaayos ang kanyang gusot na bestido sa kabila ng mga posas. Lumapit ako sa kanya, ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang gasolina na kumapit sa kanyang buhok. "Tita Elena, hindi ako naglalaro ng chess. I am the owner of the board. At ang mga ahas na sinasabi mo? Iisa-isahin ko silang putulan ng ulo simula sa'yo." "Danica, please! Wala akong kinalaman dito. Pinilit lang nila ako." Biglang sumingit si Chloe.
lumuluhod sa harap ko habang umiiyak. Si Anton ang nag-utos sa akin na kunin ang mga file. Sabi na ay mahal niya ako. Tiningnan ko si Chloe nang may halong pangingilabot. Chloe, ang pag-ibig ni Anton ay tila isang peking alaas. Mukhang nagnaningning pero walang halaga. Pareho kayong mabulok sa kulungan. Ipinasok na sila ng mga pulis sa loob ng mobile unit. Habang tinitingnan ko ang unti-unting paglaya ng mga sasakyan, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat. Si Roberto may benda na sa ulo ay tumabi sa akin. Salamat, Danica. Ang tatay mo, magiging proud siya sa'yo. Mahina niyang sabi. Hindi pa tapos ito, Roberto. Ang testamento, kailangan nating mahanap ang vault na tinukoy ni Tita Elena sa recording. Tugon ko. Madam, tawag ni Leandro habang may hawak na isang itim na briefcase na nakuha mula sa sasakyan ni Hernandez. May nakita po kami rito. Isang dokumento na nilagdaan ni Anton noong nakaraang buwan. Isang benta ng shares sa isang kumpanyang tinatawag na Black Diamond Holdings. Sino ang nasa likod ng Black Diamond, Leandro? Tanong ko. Mabilis na tiningnan ni Leandro ang kanyang tablet. Ang kanyang muka ay biglang naging seryoso, tila nakakita ng isang multo. Madam, ang pangalan ng registered owner ng Black Diamond Holdings ay hindi si Hernandez at hindi rin si Elena. Sino? Ang pangalan po ay Maribel Santos. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na gumapang sa aking likuran. Maribel Santos. Iyon ang tunay na pangalan ni Danica bago pumanaw ang aking ama at bago niya ako ipasok sa pagpapanggap. Pero may isa pang gumagamit ng pangalang yan. Isa't pangalang nakasulat sa lumang birth certificate na nakita ko sa mga gamit ni Anton. Ang nawawalang kapatid ni Anton. Ang babaeng akala ko ay matagal nang patay. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang unknown number. Sinagot ko ito nang may nanginginig na kamay. Danica, o dapat pakitang tawaging sister? Ang boses sa kabilang linya ay malamig, matalim, at may halong tagumpay. Salamat sa paglilinis sa mga hadlang sa daan ko. Ngayong wala na si Hernandez at Elena, ako na ang may hawak na majority shares. See you in the boardroom, President. Nabitawan ko ang radyo. Ang buong gabing ito, akala ko ay ako ang treasure shark sa tubig. Pero may isang mas malaking halimaw na naghihintay sa akin sa pampang. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng basang kalsada, hinahayaan ng malamig na tubig ng ulan na pumatak sa aking muka. Ang boses sa kabilang linya ng telpong ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa aking isipan. Tila isang masamang panaginip na ayaw magwakas. Maribel Santos. Ang kapatid ni Anton na inakala kong matagal nang namatay sa isang sakuna sa dagat, ay buhay at nayon ay hawak ang leeg ng kumpanya ng aking ama. Madam, kailangan niyo nang magpahinga. Masama ang lagay ng panahon. Wika ni Leandro habang inaalalayan ako patungo sa sasakyan. Hindi ako pagod, Leandro. Ako ay gising na gising. Ang boses ko ay walang emosyon, tila isang makinang muling nabuhay. Alamin mo ang lahat tungkol sa Black Diamond Holdings. Sino ang mga dummy directors? Sino ang nagpondo sa kanila? I want a full profile of Maribel Santos before the sun rises. Pagbalik ko sa penthouse ng Maharlika Hotel, hindi ako natulog. Naligo ako, hinugasan ng uling at dumi sa aking katawan at isinuot ang aking pinakapormal na itim na suit. Tumingin ako sa salamin. Ang Danica na nakikita ko ay hindi na ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig ni Anton. Ang Danica na ito ay isang baluti ng yelo at bakal. 8:00 ng umaga. Ang boardroom ay muling napuno ng mga tao pero ang atmosfera ay mas mabigat kaysa kahapon. Sa gitna ng mahabang mesa, may isang bakanting upuan sa tapat ko. Eksaktong 8:00, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae na nakasuot ng puting-puting bestido. Ang kanyang muka ay maamo, ang kanyang mga mata ay tila puno ng kabutihan at ang kanyang bawat galaw ay may taglay na elegansya na tila isang angel na bumaba mula sa langit. Sa kanyang likuran ay ang mga abogadong nakasuot ng mamahaling barong. Good morning, everyone! Vika niya sa isang boses na kasing tamis ng honey
pero alam kong may kasama itong lason. I am Maribel Santos, the CEO of Black Diamond Holdings, and as of midnight, we have acquired the majority voting rights of the Maharlika Group. Nanatili akong tahimik. Pinagmamasdan ang kanyang bawat kilos. Ang mga board members ay tila nahihilo sa kanyang ganda at maamong pananalita. Danica, o dapat pa kitang tawaging Miss Maharlika? Lumapit siya sa akin. May hawak na panyo na tila handang punasan ang kahit anong luha na maaring lumabas sa aking mata. Narinig ko ang nangyari sa warehouse kagabi. Napakasakit. Ang sarili mong tiyahin at ang asawa ko, maging ang kapatid ko, ay nagtaksil sa'yo. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako para ayusin ang lahat. Asawa mo? Ang tanong ko ay matalim, pinuputol ang kanyang pa-victim na drama. Yes. Hernandez was my husband. Pagamin niya, ang kanyang mga mata ay biglang namuo ng peking luha. Hindi ko alam na ganoon ang ginagawa niya sa kumpanya niyo. Ninakawan niya rin ako, Danica. Kami ni Anton ay biktima lamang ng kasakiman ni na Elena at Hernandez. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi, na nagpatahimik sa buong silid. Maribel, napakahusay mong aktres. Muntik na akong maniwala. Pero nakalimutan mo yata ang isang bagay. Bago mamatay si Hernandez sa presinto kaninang madaling araw dahil sa heart attack, may iniwan siyang sulat. Nakita ko ang mabilis na pagdaan ng kaba sa kanyang mga mata, pero agad din itong nawala. Anong sulat, Danica? Isang pag-amin na ikaw ang nag-utos sa kanya na pakasalan ako. Ay mali, na ipakasal ang kapatid mo sa akin habang ikaw ang kumokontrol sa lahat ng illegal na transaksyon sa labas ng bansa. Sabi ko habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Ang Black Diamond Holdings ay hindi galing sa legal na puhunan. It is a laundering front for the funds stolen by Anton and Hernandez over the last 5 years. At dahil ang pondo na yon ay pagmamay-ari ng Maharlika, ang mga shares na nabili mo ay technically na binili gamit ang nakaw na pera. Wala kang ebidensya niyan! Sigaw ng isa sa kanyang mga abogado. Ebidensya? Tumayo ako at dahan-dahang lumapit kay Maribel. Maribel, akala mo ba ay hindi ko alam kung bakit ka namatay 5 taon na ang nakalilipas? Namatay ka sa papel dahil hinahabol ka ng Interpol sa Singapore dahil sa investment scam. Binago mo ang iyong mukha, ang iyong pangalan at ang iyong pagkatao. Pero ang iyong fingerprints, hindi nagbabago ang mga iyon. Naramdaman ko ang pagbago-bago ng kanyang paghinga. Ang maamon niyang muka ay nagsimulang manginig. Unt-unting lumalabas ang tunay na demonyo sa loob ng anghel. Ano ngayon kung totoo yan? Bulong niya sa akin. Sapat lang para kami lang ang makarinig. Hawak ko ang board. Hawak ko ang pirma ng ama mo bago siya mamatay. I have the second will, Danica. The one that says he is disinheriting you because of your rebellion. Ang tatay ko ay hinding-hindi gagawin yon, tugon ko. Oh, really? Even if he found out that you were not his biological daughter? Isang nakakang ilabot na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mundo ko ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang rebelasong iyon ay tila isang malakas na suntok sa aking sikmura. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha, puno ng tagumpay at panunuya. Hindi totoo yan, sabi ko. Pero ramdam ko ang panging inig ng aking boses. It's true, sister. Bakit mo iniisip na pinagawa niya sa'yo ang 5 taong pagpapanggap? It wasn't a test of love. It was a test to see if you were worthy of the name, even if you didn't have the blood. At sa loob ng testamentong hawak ko, nakasaad na sa oras na mabigo ka, ang lahat ay mapupunta sa akin. Ang tunay na anak ni Roberto. Ang lalaking inakala mong bodyguard lang, pero siya palang tunay mong ama. Narinig ko ang marahas na pagpintig ng aking mga ugat sa aking sentido. Ang bawat salita niya ay tila mga itak na tumatama sa aking pagkatao. Tumingin ako kay Leandro na nakatayo sa tabi ng pinto. Ang kanyang mukha ay maputla. Tila may alam siya na hindi niya masabi sa akin. Madam, sambit ni Leandro. Is it true, Leandro? Tanong ko. Ang aking boses ay puno ng tait. Hindi sumagot si Leandro. Sa halip ay iniyuko niya ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng aking ipinaglaban,
ang aking pangalan, ang aking danggal, ang aking kumpanya, ay tila naging isang malaking kasinungalingan. Tumawa si Maribel ng malakas, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Ngayon, sino ang basurang dapat itapon sa kalsada, Danica? Security! Ilabas ang babaeng ito! She's a fraud! Hindi siya isang maharlika! Dahan-dahan akong lumapit sa mesa at kinuha ang aking bag. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Tiningnan ko si Maribel ng diretso sa kanyang mga mata. Ang aking paningin ay kasing talim ng isang punyal. Blood or not, Maribel. I am the one who built this company back from the ruins ni Anton. Ang pangalang Maharlika ay hindi lang isang apelyido. Ito ay isang prinsipyo. You can take the building, you can take the shares, but you will never be a queen. Because a queen knows how to fight even when she has nothing left. Naglakad ako palabas ng boardroom. Naririnig ang mga bulungan at tawanan ng mga miyembro ng board na dati ay yumuyukod sa akin. Bawat hakbang ko sa pasilyo ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Pagdating ko sa lobby, sinalubong ako ni Roberto. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at pagsisisi. Danica, patawarin mo ako, wika niya. Hindi ko siya tiningnan. Dumiretso ako sa labas ng hotel, kung saan ang ulan ay tila naghihintay sa aking pagbagsak. Pero bago ako makalabas ng gate, may isang sasakyang huminto sa tapat ko. Isang sasakyang hindi ko inaasahan. Ang pinto ay bumukas at lumabas ang isang lalaki na matagal ko na ring hindi nakita. Ang kompetensya ng aking ama sa negosyo. Si Mr. Sai ng Dragon Group. Kailangan mo ba ng sakay, Miss Maharlika? O mas gusto mong tawagin kitang partner? Tanong niya habang may hawak na payong. Pumasok ako sa loob ng sasakyan ni Mr. C nang hindi nag-aalangan. Ang amoy ng mamahaling leather at ang katahimikan ng loob ng sasakyan ay tila isang kuta laban sa bagyong nagaganap sa labas. Hindi ako umiyak. Ang bawat luhang dapat ay pumatak para sa aking pagkatao ay naging mga kristal ng yelo sa aking mga mata. Tiningnan ko ang lalaking nasa tabi ko. Ang kompetensya na dati ay kinatatakutan ng aking ama. Bakit, Mr. C? Tanong ko, ang aking boses ay matatag at walang bahid ng takot. Bakit mo tutulungan ng isang babaeng nawalangan ng lahat? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mr. Sai habang pinapanood ang pag-andar ng sasakyan palayo sa Maharlika Hotel. Hindi kita tinutulungan dahil sa awa, Danica. Tinutulungan kita dahil sa negosyo. Maribel Santos and her Black Diamond Holdings are a cancer in the industry. Gagamitin nila ang Maharlika para sa kanilang mga illegal na operasyon. At kapag nangyari yon, damay ang buong merkado. At higit sa lahat, mas gusto hitang maging kaalyado kaysa kaaway. Anong kapalit? Direkta kong tanong. Hindi na ako naniniwala sa libreng tulong. Gusto ko ang control sa Maharlika Logistics at gusto kong makita kung paano mo dudurugin ang babaeng yon gamit ang sarili niyang mga armas. Sagot niya. Ibinandal ko ang aking ulo sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Sa loob ng aking isipan, dahan-dahang nabubuo ang isang plano. Isang planong mas matalim pa sa anumang ginawa ni Maribel. Ang revelasyon na ako ay anak ni Roberto? Isang masakit na katotohanan. Pero sa mundo ng negosyo, ang dugo ay hindi kasing lapot ng tinta sa isang kontrata. Leandro, tawag ko sa aking personal na telepo. Madam, nasaan po kayo? Patawarin niyo ako sa aking katahimikan kanina. Ang boses ni Leandro ay puno ng pagsisisi. Huwag kang humingi ng tawad, Leandro. Magtrabaho ka. I want you to go back to the archives. Hindi ang files ng tatay ko, kundi ang files ng biological mother ni Maribel Santos. Kung totoo ang sinasabi niya, may bakas yan sa medical records ng Maharlika Foundation. Tumigil ang sasakyan sa tapat ng Dragon Group Tower. Pagbaba ko, sinalubong ako ng isang hukbo ng mga abogado at financial analysts ni Mr. Sai. Hindi na ako ang babaeng tinalikuran. Ako na ang bagyong babalik sa Maharlika. Madam President, may nakuha kaming impormasyon. Ulat ng isa sa mga analysts ni Mr. C. Ang mga shares na binili ni Maribel ay nakakollateral sa isang European bank. At ang kondisyon ng loan nila,
The company must remain in good standing with the SEC. Isang malaking skandal lang at kukunin ng bangko ang lahat ng shares na hawak niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Kung ganoon, bigyan natin sila ng pinakamalaking skandal sa kasaysayan ng Maharlika. Lumipas ang 4 na oras. Hindi ako kumain, hindi ako uminom. Ang tanging nagpapatakbo sa akin ay ang malamig na lohika. Sa tulo ni Mr. Sai, nahanap namin ang butas. Si Maribel ay hindi ang tunay na anak ng aking ama. Ang testamentong hawak niya, yon ay isang matalinong forgery na ginawa gamit ang lumang pirma ng tatay ko mula sa mga dokumentong ninakaw ni Chloe. Roberto, tawag ko sa aking bodyguard na kanina pa nakatayo sa labas ng aking silid. Pumasok siya. Ang kanyang muka ay puno ng hiya. Danica, ang totoo ay hindi mo kailangang magpaliwanag, Roberto. Alam ko ang totoo. Ipinasailalim mo ang sarili mo sa kahihiyan para protektahan ang sikreto ng tatay ko. Hindi ako ang anak mo, di ba? Ibinigay niya lang sa'yo ang papel na yon bilang proteksyon kung sakaling mamatay siya ng maaga. Isang paraan para mailayo ako sa mga board members na gustong gamitin ang aking dugo laban sa akin. Naluha si Roberto at tumango. Patawad, anak. Yan ang hiling ng iyong ama. Ang magpanggap na ikaw ay hindi niya dugo para hindi ka nila magawang target. Pero nahanap ni Maribel ang dokumento at binaliktad ang kwento. Dumayo ako at inayos ang aking blazer. Ang aking aura ay puno ng kapangyarihan. Tapos na ang pagtatago, Roberto. Oras na para harapin ang reyna ng Black Diamond. Bumalik ako sa Maharlika Hotel sa gitna ng isang press conference na itinawag ni Maribel. Ang lobby ay puno ng mga reporter, naghihintay sa anunsyo ng bagong administrasyon. Sa gitna ng stage, nakatayo si Maribel, suot ang isang puting-puting gown, nagpapanggap na isang anghel na tagapagligtas. And now, as the rightful heir and the new president of Maharlika Group, I promise to... Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay tila isang martil na bumabasag sa kanyang pananalita. Ang lahat ng camera ay lumingon sa akin. The party is over, Maribel. Ang boses ko ay umalingaw-ungaw sa buong silid, malamig at puno ng awtoridad. Danica? Paano ka nakapasok dito? Security! Ilabas ang fraud na ito! Sigaw ni Maribel. Ang kanyang maamong mukha ay mabilis na nalukot sa galit. Hindi ako natinag. Humakbang ako patungo sa stage. Bawat kilos ko ay dinalas at puno ng kumpiyansa. Inabot ko ang mic mula sa podium. Fraud? Maribel, let's talk about fraud. Sabi ko habang itinuturo ang malaking screen sa likuran niya. Lumabas ang mga resulta ng DNA test na kinuha ni Leandro mula sa hospital records, kasama ang ebidensya ng forgery ng testamento. Ito ang medical records ng aking ama at ang tunay na testamento na nakasave sa digital vault ng Maharlika. Isang vault na ako lang ang may access dahil sa biometric security na nakaprogram sa aking retina. Nanlaki ang mga mata ni Maribel. Ang kanyang panga ay tila nalaglag. Impossible! I burned the physical copy! You burned the copy, but you forgot that my father was a man of the future, tugon ko. And here is the most interesting part, Black Diamond Holdings. Ang perang ginamit niyo para bilhin ang shares ng kumpanyang ito? Yun ay galing sa insurance fraud at pagnanakaw sa pondo ng mga empleyado. In the eyes of the law, the transaction is void from the beginning. Biglang pumasok ang mga tauhan ng NBI, National Bureau of Investigation, sa ballroom. Ang katahimikan ay binalot ng takot. Maribel Santos, you are under arrest for fraud, forgery, and conspiracy to commit murder. Wika ng opisyal habang nilalapitan si Maribel. No! Hindi ito totoo! Danica, sisirain kita! Sigaw ni Maribel habang kinakaladkal siya palayo sa stage. Ang kanyang puting gown ay nagkaroon ng mga mansa ng dumi sa sahig. Ang kanyang pagbagsak ay nasaksihan ng buong bansa. Humarap ako sa mga reporter. Ang aking mukha ay walang emosyon. Tila isang estatwa ng hustisya. Ang Maharlika Group ay hindi kailanman naging tungkol sa dugo o pangalan. Ito ay tungkol sa integridad. At simula sa araw na ito,
Ang bawat anino ng katiwalian ay lilinisin ko. Mula sa board members hanggang sa huling empleyado na nakinabang sa panlolokong ito. Pagkatapos ng press conference, pumasok ako sa aking opisina. Doon, nakita ko si Anton na nakaupo sa sahig ng lobby, hila-hila ng mga pulis. Nakita niya ako at sinubukang sumigaw. Danica, please, i-withdraw mo ang kaso. I can help you with Maribel's other secrets. Tumigil ako sa harap niya. Hindi ako yumuko. Tumingin lang ako sa kanya mula sa itaas. Anton, hindi mo na kailangang tumulong. Ang pinakamalaking tulong na magagawa mo sa mundo ay ang mawala sa paningin ko habang buhay. Pumasok ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Ang katahimikan ay tila isang yakap. Naupo ako sa aking upuan at tumingin sa litrato ng aking ama. Mission accomplished, Dad! Bulong ko. Pero sa ilalim ng aking mesa, may narinig akong mahinang ugong. Isang maliit na device na nakadikit sa ilalim ng kahoy. Isang tracker. At may isang boses na lumabas mula rito. Good job, Danica. Pero akala mo ba ay si Maribel lang ang kailangang mamatay? Ang boses ay kay Mr. C. Dahan-dahan kong hinawakan ang ilalim ng aking mesa. Malamig at matigas ang maliit na device na nakadikit doon. Ang boses ni Mr. Sai na lumabas mula sa tracker ay tila isang kumpas ng kamatayan. Mahinahon, swabe, pero puno ng lason. Hindi ako kumibo. Hindi ko hinayaang manginig ang aking mga kamay. Sa halip, dahan-dahan kong kinuha ang aking baso ng tubig at uminom. Ninanamnam ang lamig nito habang pinapakalma ang aking nag-aapoy na isipan. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto ng aking opisina. Hindi ito ang malakas na pagpasok ng isang kaaway, kundi ang dinalas na hakbang ng isang taong komportable sa kanyang kapangyarihan. Pumasok si Mr. Sai, suot ang kanyang kulay abong suit, hawak ang isang payong na may mga patak pa ng ulan. Ang kanyang mukha ay kasing amo ng isang kaibigan, pero ang kanyang mga mata ay kasing talim ng isang mandaragit. Sabi ko na nga ba, Danica? Hindi ka basta-basta magugulat. Wika niya habang nauupo sa upuang tapat ng aking mesa. Tila siya ang nagmamay-ari ng silid na ito. You have that Maharlika ice in your veins. Sayang nga lang at kailangang matapos ang partnership natin ng ganito kaaga. Business is never personal, Mr. C. Iyan ang turo mo sa akin kanina, di ba? Ang boses ko ay matatag, walang bahid ng emosyon. Ginamit mo ako para ubusin ang Black Diamond at Maribel Santos, para ikaw ang lumabas na bayani at makuha ang Maharlika Logistics ng walang kahirap-hirap. Isang napakagandang Trojan horse strategy. Tumawa si Mr. C, isang tunog na tila pagkiskis ng mga bato. Ang Maharlika Logistics ang nawawalang piraso sa aking imperyo, Danica. Sa tulong ng pinirmahan mong merger document kanina habang nasa sasakyan tayo, legal na ang paglilipat ng assets. Inakala mo ba ay libre ang tulong ng Dragon Group? Ang utang na loob ay binabayaran ng dugo o ng kumpanya at pinili ko ang kumpanya. Tiningnan ko ang dokumentong nasa ibabaw ng aking mesa. Ang aking pirma ay nandoon, nagniningning sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Akala mo ba ay ganun ako kadaling malinlang, Mr. C? Na pagkatapos ng 5 taon ng pagtitiis sa mga ahas na tulad ni Anton at Maribel, ay basta-basta na lang ako magtitiwala sa isang naga na tulad mo? Nanliit ang mga mata ni Mr. C. Anong ibig mo sabihin? Ang dokumentong yan ay dumaan sa iyong mga abogado. Dumaan sa mga abogado mo, pero hindi sa puso ng Maharlika. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. Leandro, pasok! Bumukas ang pinto at pumasok si Leandro, bit-bit ang isang laptop. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Isinalpak niya ang laptop sa main screen ng opisina. Lumabas ang merger document, pero may mga pulang highlights sa bawat paragraph. Mr. Sai, ang pinirmahan ni Madam Danica ay hindi ang final merger agreement, paliwanag ni Leandro. Ito ay isang conditional escrow. Nakasaad sa Clause 22C na ang lahat ng assets ng Maharlika Logistics ay lilipat lamang sa Dragon Group kung mapapatunayan na ang Dragon Group ay walang kinalaman sa anumang funding ng Black Diamond Holdings.
At mukhang may problema tayo roon. What are you talking about? Sigaw ni Sai. Tumayo siya at lumapit sa screen. Nahanap namin ang paper trail, Mr. C. Sabi ko habang humaharap sa kanya. Ang aking paningin ay tila isang punyal na nakatutok sa kanyang lalamunan. Ang puhunan ni Maribel Santos sa Black Diamond galing sa isang shell company sa Hong Kong na pagmamay-ari mo. Ikaw ang nagpondo sa pagbagsak ng tatay ko. Ikaw ang nag-alaga sa mga ahas na sumira sa buhay ko. Ginamit mo si Maribel at Anton para dahan-dahang ubusin ang Maharlika. At nang mabigo sila, pumasok ka bilang tagapagligtas para tapusin ang trabaho. Natahimik ang buong silid. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Mr. C. Ang kanyang maamang maskara ay tuluyan ng nahulog, pinalitan ng isang mukhang puno ng pot at pagkatalo. You little brat! Bulong niya. Akala mo ba ay makakalabas ka rito ng buhay? Hawak ko ang board. Hawak ko ang mga guards sa baba. Iyan ang akala mo, tugon ko. Habang abala ka sa pakikinig sa device na ito, ang NBI ay nasa labas na ng Dragon Tower. At ang mga guard sa baba? Sila ay mga tauhan ni Roberto, ang mga taong tapat sa tunay na Maharlika. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Roberto, kasama ang 5 armadong tauhan. Hawak nila si Anton, na ngayon ay wala ng malay dahil sa takot. Tapos na ang laro, Mr. C. Sabi ko habang dahan-dahang kinukuha ang merger document at pinupunit ito sa harap ng kanyang muka. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika sa aking pandinig, ang tunog ng huling gapos na naputol. Ang Maharlika ay hindi para sa mga taong marunong lang magnakaw. Ito ay para sa mga taong marunong magsakripisyo. At sa pagkakataong ito, ikaw ang magsasakripisyo ng iyong kalayaan. Hindi pa ito tapos, Danica. Babasagin ko ang bawat buto ng kumpanyang ito. Sigaw ni C habang pilit na kinakaladkal ang mga tauhan ni Roberto palabas ng silid. Nang mawala na sila, muling binalot ng katahimikan ng aking opisina. Napaupo ako sa aking upuan. Nararamdaman ang bigat ng lahat ng nangyari sa loob ng 5 taon. Tumingin ako kay Leandro at Roberto. Madam, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Roberto. Ngayon lang ako naging ayos, Roberto. Sagot ko habang may maliit na luhang dahan-dahang gumuguhit sa aking pisingi. Hindi luhang galing sa sakit, kundi luhang galing sa paglaya. Iligpit ang lahat ng kalat. Gusto kong bukas, sa muling pagsikat ng araw, ang Maharlika ay maging kasing linis ng isang bagong silang na sanggol. Lumabas sila ng silid at iniwan akong mag-isa. Kinuha ko ang litrato ng aking ama mula sa aking mesa. Hinaplos ko ang kanyang mukha sa larawan. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pang-iinsulto ni na Anton at Mila, at ang bawat gabing umiyak ako sa dilim dahil sa gutom at pagod, lahat ng yon ay nagbunga. Hindi ako naging biktima. Ako ang naging master ng sarili kong tadhana. Tumayo ako at pumunta sa balkonahe. Ang ulan ay tumigil na, at ang skyline ng Manila ay nagsisimulang magliwanag sa ilalim ng mga bituin. Ang hangin ay sariwa, tila binura ang lahat ng amoy ng sunog at dugo. Numiti ako, isang tunay at tapat na ngiti. Ang reyna ay hindi na nagpapanggap. Ang reyna ay nakauwi na. Lumipas ang 6 na buwan mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan na itinayo ni na Anton, Maribel at Mr. Sai. Ngayong umaga, ang sikat ng araw ay pumasok sa aking silid sa penthouse, hindi na bilang isang paalala ng sakit, kundi bilang isang dalisay na liwanag ng bagong simula. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang isang simpleng puting bestido. Wala na ang mabigat na maskara ng pagpapanggap. Ang nakikita ko na ngayon ay ang totoong Danica, matatag, malaya at buo. Dahan-dahan kong isinuot ang aking locket, ang tanging alaala ng aking ama na nananatiling malapit sa aking puso. Sa loob ng 6 na buwang yon, marami ang nagbago. Ang Maharlika Group ay muling nagnaningning sa ilalim ng aking pamumuno, hindi na bilang isang kumpanyang puno ng anino, kundi bilang isang institusyong may danggal. Madam President, handa na po ang sasakyan. Wika ni Leandro habang kumakatok ng marahan sa pinto. Pumasok siya na, may dalang isang buke ng mga sariwang bulaklak.
Ang kanyang katapatan ay nananatiling isa sa pinakamalaking kayamanan na natanggap ko sa gitna ng bagyo. Salamat, Leandro. Mauna ka na sa baba, susunod ako. Sagot ko ng may tipid na ngiti. Bago kami tumuloy sa sementeryo para bisitahin ang aking ama, humiling ako kay Roberto na dumaan kami sa isang lugar. Isang maliit na palengke sa gilid ng syudad. Doon, sa gitna ng ingay at alikabok, nakita ko ang isang pamilya na anino. Isang matandang babae na nakaupo sa isang maliit na bangko, nagtitinda ng mga basahan at mumurahing kagamitan. Si Mila. Ang dating donya na akala mo ay may-ari ng buong mundo, ngayon ay nakikipagtalo sa isang mamimili para sa 5 pisong diskwento. Ang kanyang mga kamay na dati ay punong-puno ng mga alahas ay magaspang na at puno ng sugat. Nang makita niya ang aming sasakyan, tumigil siya sa kanyang ginagawa. Sandaling nagtama ang aming mga paningin. Nakita ko ang matinding hiya sa kanyang mga mata, isang kahihiyang mas masakit pa sa anumang sampal. Hindi ko siya binabaan. Hindi ko siya kinausap. Ipinagpatuloy lang namin ang pag-andar. Ang kanyang kalagayan ngayon ay ang pinakamalupit na sagot ng Tadhana sa kanyang kawalan ng utang na loob. Dumiretso kami sa presinto para sa huling hearing ni Anton at Maribel. Pagpasok ko sa loob ng courtroom, nakita ko sila sa likod ng rehas. Si Anton ay tila isang balangkas na lamang ng dati niyang sarili, habang si Maribel ay hindi na makaangat ng ulo sa tindi ng kahihiyan. Tanika, please, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sigaw ni Anton nang makita ako, pero agad siyang pinatahimik ng mga pulis. Tiningnan ko sila nang may malamig na mata. Isang katanungan ang madalas itanong sa akin. Nagpatawad ka na ba? Ang sagot ko ay simple. Pinatawad ko ang aking sarili sa 5 taon na hinayaan kong tapakan ang aking danggal. Pero ang hustisya ay hustisya. Ang kanilang pananatili sa loob ng rehas ay ang bayad sa bawat luha ng aking ama at bawat gabing niloko nila ako. Wala nang galit sa aking puso, tanging ang kapayapaan ng isang taong tapos na sa kanyang laban. Pagdating sa puntod ng aking ama, inilapag ko ang mga bulaklak. Ang hangin ay sariwa at ang paligid ay tahimik. Dad, tapos na po! Bulong ko habang hinahaplos ang marmon na pangalan niya. Ang Maharlika ay nasa maayos ng kamay at ang anak mo, hindi na siya ang biktima. She is now the master of her own fate. Sa aking tabi, lumapit si Roberto at Leandro. Kami ang bagong pamilya na nabuo sa gitna ng apoy. Nahanap ko ang kapayapaan hindi sa paghihigante, kundi sa pagyakap sa aking tunay na halaga. Ang araw na iwan ko sa inyo ay ito. Ang pagsasakripisyo para sa pamilya ay marangal, pero ang pagsasakripisyo ng iyong sariling danggal ay isang kasalanan. Huwag kang matakot na tumayo. Huwag kang matakot na maging matalas sa gitna ng mga ahas. Dahil ang tunay na reyna ay hindi nakikita sa ginto o sa korona, kundi sa tapang ng kanyang pusong hindi kayang buwagin ng anumang pagsubok. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang araw ay nagnaningning ng napakaganda. Ang bawat hakbang ko pabalik sa sasakyan ay puno ng pag-asa. Ako si Danica Maharlika at ang aking kwento ay hindi nagtatapos sa paghihigante. Nagtatapos ito sa isang maluwalhating paglaya.